Ito po muna, yung dalawa na namang kapalpakan nito ni sumagot na po yung pong dean ng San Sebastian College of Law, no? Sabi po ng dean, walang special treatment na ibinibigay. Alam po ninyo, hindi naman po anak ng Vice President si Sara Duterte nung siya po ay nag-aral. Malamang anak siya ng mayor. Alam niyo po, dyan sa mga big time school, katulad ng San Sebastian, at iba pa po mga Ateneo na yan, mga, ano pa, mga UP na yan, no? Talagang pinangangalagaan po nila. Hindi naman po mga, ano to mga, anong tawag dyan, yung mga, ah, hindi ko minamaliit yung mga provincial o local colleges. Mga sikat po to na sa buong Pilipinas, no? Mga nagta-top 10 po yung kanila pong mga estudyante, no? Mga bar top notcher po itong mga to. Kaya hindi po nila sisirain yung mga patakaran. Taliwas dito sa gustong palabasin ito ni Ramil Madriaga para lang po pagbigyan o privilege ng isang mayor. Alam niyo po ba kung gaano po karami ang mayor sa Pilipinas? Imaginein po ninyo. Kung lahat po yan ay bibigyan, mayor pa lang yan, ha? Oh. Kasi po, ang congressman na lang natin, 300 plus. Imagine niyo sa probinsya, bawat isang congressman, ilan po ang mayor sa kanyang congressional district? Napakarami po. So kung may mayor, palagay mo na average na 4 na lang para madaling kwentahin. So, libo po. Libo po yung mga pinag-uusapan natin ng mga mayor. Kung yung mga anak po nila, bibigyan nyo ng special treatment. Antindi po na revelasyon, ha? Ang onti lang po pala ng passing rate nung panahon ni BP Sara. 22% lang something. No? One-fourth, wala pa pong one-fourth ang pumasa nung panahon ng kumuha ng bar exam to si BP Sara. Ito po pahayag ng dean. Alam na alam ng mga estudyante, ng mga profesor, Ted Pastrana po to, ha. Alam na alam ng mga estudyante, ng mga profesor na walang bearing kung ano mang katayuan mo sa buhay. Walang special treatment na binibigay, always fair. Kaya lahat po ng mga sinabi nito ni Madriaga, duda na lahat eh. Mula po sa painting, hindi po naunawaan. Kung kala nila siguro, matotokis nila yung Pilipino na magkahawig lang yung niregalo ng Davao-based artist na isang Gaisano dito po sa Scholar de Umano ni Madriaga. Hindi po pwede na magkamukha kayo o nagkopyahan. Sa art world, hindi po ganun. Originality po. Okay. Ikalawa po, bukod po sa mga nauna nating revelasyon kay Madriaga, ito po yung mga latest, no? Dito po sa programa ni Ted Pailon, tinatanong po si Chua, nakita niyo po ba yung mga supplemental affidavit? Yung pong mga Xerox copy ng kopya? Yun po palang cheque. Iba pa po yung kung peke yung cheque o hindi, o manager's check. Yung very glaring po dun, yung pong petsa ng cheque, 2023. Sino na po ba presidente noong 2023? Hindi po ba? Yun yung sinasabi natin na kung yan ay galing kay Digong, at 2023 binigay kay Madriaga, kung ano man ang ibig niyang sabihin diyan, bakit
hindi na si Digong yung presidente, nagtatransaksyon pa sila ni Madriaga. Okay, isa pa po, sa pinatatampok nila ngayon, yung campaign contribution daw po ni BP Sara, mga galing daw po sa mga parmali. Ano naman po kinalaman ng campaign contribution sa impeachment trial? Ini-impeach nyo po si BP Sara bilang Vice President. Ibig sabihin, yung mga ginawa niya bilang Vice President, kung campaign contribution po yung pag-uusapan nyo, ibig sabihin, hindi pa po siya Vice President noon kasi campaign contribution eh. Dapat po malinaw po sa atin, di ba? Yan po ay kasong disqualification. Di pa-disqualify nyo. Pero hindi ko alam kung po pwede pa ipa-disqualify si BP Sara ngayon pagkalipas ng 4 na taon. Dahil lang sa sinabi rin ni Madriaga. Alam nyo po, ito po mga marami po sa sinabi ni Madriaga, ano po mga kasalanan ng kanyang tatay, kasalanan ng kanyang asawa. Kung istrikto lang po, kaya lang siyempre sinasalo natin dahil si Tatay Digong yan asawa ni BP Sara yan Pero kung tutuusin po, labas si BP Sara sa kasalanan ng tatay niya. Nadali pa sila dun sa term sharing Kasi po ano yun, ang katwiran ng abogado niya, pati po mga katwiran ng abogado niya, hindi raw kasi alam ni Amy Marcos, may mga meeting daw sila na hindi alam ni Amy Marcos dahil hindi naman present si Amy Marcos. Hindi mo kinakailangan maging present sa lahat ng meeting para pabulaanan na may term sharing kayong pinag-usapan. Illogical yung term sharing na yan. Gusto pala ni BP Sarang maging presidente. Bakit pa siya tumakbong vice president? Pwede naman siyang outright maging presidente. Wala pa siyang ka-term sharing. Kaya nakita na po yan ngayon. Nakita na po yan ng mga congressman. Lalo na ni Chua, ni Redon, at saka ng kanilang chairman. No? Oy, live po tayo nababasa ko po yung mga inaano nyo. Pero mamaya tayo magbabasa. Nakita na po nila yung kapalpakan mismo ni Madriaga. Kaya nga hindi na po siya iimbitahin Hindi na po siya iimbitahin sa susunod na hearing. Ngayon po, naglalabasan na po. Ngayon naman, 73 million na lang. Ngayon po, dahil palpak po si Madriaga, ang gusto naman nila ngayon palabasin, balik confidential pan sila. Ibig sabihin, lahat po ng mga sinasabi nilang bloodbath laban kay BP Sara, basta may kinalaman po sa testimonya, pag may kinalaman po sa testimonya ni Madriaga, mukhang malabo na po yan kagatin ng tao. Ngayon po, binabalik po nilang pilit dito sa may notice of disallowance. Sabi ko nga po sa inyo, napakarami po. Ito na lang, kay Pinoy pa pala. Hanggang ngayon, on appeal pa rin yung notice of disallowance ni Pinoy. Panahon pa ni Pinoy. Kahit ba sino nagsulat ng script na yan, hindi na natin kinakailangan tanungin yan. Palpak yung actor nila. Kung ano man yun. Palpak naman talaga. Alam naman natin na scripted yan, pero palpak po yan. Kasi hindi nga. Lahat po. Walang nagko-corroborate. Lahat. Pati yung gustong nilang paboran na presidente. Ang mapapaboran po ng impeachment ni BP Sara, di umano. Hindi lang di umano, sa tansya nila. Sa tansya nila, presidente. Kasi siyempre, pagkaalyado ng presidente yung mananalo, di ba?
pagkaalyado, hindi na siya ah, hahabulin. O palpak nga eh. Kaya balik na lang sa confidential fund. At hindi na po 125 73 million na lang. Okay, 73 million. Ngayon mga kapatid, ito po ang pinagkakaabalahan nila. Balik tayo sa confidential fund. Alam niyo po ang isang magnanakaw, katulad nga na sinabi ko, wala pong pili-pili yan. Hindi po aakyat, kunwari akyat bahay. Nakita po niya, nakakalat yung cellphone sa sala. Kukunin niya po yan, akyat bahay siya. Kahit ang punteriya niya, TV. Wala pong akyat bahay na ang punteriya ko, TV. Kasi nakita niya, diniliver, uy, flat screen. Pucha, magkano kung mabilis sa 1.5 yan? May bebenta ko ng 1.5 agad-agad yan. Tirahin ko yan mamaya. Di ba? Akyat bahay ka. O, inakyat bahay mo, nakita mo, mga cellphone nakakalat. Hindi mo ba papansinin yung cellphone? Ganun po ang magnanakaw. Wala pong pili-pili yan. Ito pong mga logic nitong mga tukmol na nasa House Committee on Justice. Ang gusto nilang palabasin, si BP Sara, ang ninakawan niya lang yung confidential fund. Paano yung mga lantad na pondo? Yung mga pondo tungkol sa libreng sakay. Yung mga pondo sa mga nanghingi ng pampalibing. Yung mga pondo para sa business taday o trabaho taday. Ano ba yun? Business taday. Yung mga proyektong yun. Bakit hindi ninanakawan ng isang magnanakaw? Ang liit na nga ng pondo eh. Mangingimi pa siyang ikalawa. Paulit-ulit na lang ako eh. Wag na ako. Yung pagsalitain na lang natin yung etong si Dr. Lero. Ewan ko lang ha kung totoo niya tong sinabi ha. Baka ah pinake news lang to. Pero tignan niyo po sabi niya, walang trilyong flood control ghost project si Sara. Negosyo taday. Ito po walang trilyong flood control project si Sara. Wala rin siyang bilyong insertion sa national budget. Simple at hindi ostentatious ang lifestyle. Dahil kung magarbo sa dami ng kaaway niya, noon pa yan nabalita. Hindi nagpa-party tuwing birthday at ini-invite ang duran-duran. 88 million lang ang salin compared to sa 1,000% paglobo ng salin nila Luther King. Ang confidential fund niya ay barya lang at tama lang nabigyan ng alias ang mga informants. Eto tignan niyo po. Yung question nilang informants, wag na ako kasi matagal ko na sinasabi to, wala naman naniniwala eh. Baka maniwala sila sa taga-GMA. At tama lang nang bigyan ng alias sa mga impormasyon para hindi patayin ng NPA. Pero si Sara ang ini-impeach. Imagine, nakakahiya po kayo. Gustong-gusto nyo malaman, bakit po confidential fund ang gusto nilang kalkalin? Gusto nilang malaman kung sino po yung mga informants. Ayaw po nilang alamin kung paano nagnakaw yung mga taga-flood control project. Ang gusto nilang alamin, sino si Mary Grace Piatos. Hindi nyo ba napuna kung sino po yung mga maiinit kay Mary Grace Piatos? Ano yung purpose nila? Bakit alam naman ng lahat na yan ay alias ng mga informant? Bakit po gustong-gusto nilang makilala yung mga informant? Wag na tayo. Yan na lang si Susit. Doktolero. Ewan ko lang kung baka dinoktor lang. Kaya po balik sila rito sa 73 million na napaliwanag po natin yan. Nalinaw na po natin yan. Balikan nyo po yung kahapon. Kahapon kung tungkol po dyan sa
ano na nga yan? Notice of disallowance. Napaka-normal lang po ng notice of disallowance. Ang dami pong ahensya, ang dami pong ahensya ng, okay po rito sa Danang, ang dami pong ahensya na mayroon pong notice of disallowance. Bakit? At mas malalaki pa po, billion-billion pa po. Bakit nakatutok lang kayo kay BP Sara? Yun yung malaking question eh. 'Di ba? Pati po yung normal process ng auditing. At hindi pa po final yan. Paano po matatawag na final? Final lang po yan kung Supreme Court na po ang nagsabi. May kakilala nga na tayo, inutusan na ng Supreme Court na magsoli ng pera eh. Ewan ko kung nagsoli na. Si Tatay Digong pa nagbulgar niyan. Si dating Senador Gordon. 'Di ba? Na mag-isoli niya yung pera na pinasosoli ng Supreme Court. Actually, isosoli mo lang yung pera na yun. Yun lang po yung notice of disallowance. Pero dahil palpak po yung kanilang star witness, mukhang tututukan na lang nila. Alam niyo po, baka sa plenary lang ngayon, hindi na lumusot yan eh. Nakakahiya po kasi napalusutin yan ang basehan lang po ng impeachment nila. Ang star witness po nila ay si Madriaga. Nakakahiya po. Promise.